Dakuin natin yung pang-apat nating topic, mga kababayan. Sa pang-apat nating topic, nako eto, masasaktan na naman kayo dito mga DDS. Ano? O yung magtatay. Si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, November 25, binanggit niya itong mga kataga na ito. No? Alam ni Marcos na si Lagdameo, durugista, magkasama yan sila, hit-hitan. No? May pagbibintang na naman po ang dating Pangulong Duterte sa ating Pangulo. Idinamay pa po yung best friend, mga kababayan. Ano? Tanungin mo, asan ebidensya mo? Ituturo niyan yung PIDEA. Ayun, nasa listahan ng PIDEA. Pag kinausap yung PIDEA, ay wala pong katotohanan. Wala po sa listahan namin ang Pangulong Marcos. O, di ba? Ngal-ngalan kayo ng ngal-ngalan dyan eh. Nagbibintang. Walang ebidensya. Meron daw. Naalala nyo, gumawa sila. Naalala nyo, gumawa sila nung video na humihit-hit daw po ang humihit-hit daw po ang Pangulo, mga boss. O, sino naniwala? Sila ho, mga DDS. Bakit sila naniwala? Utu-utu ho sila eh. No? Kahit na alam na nila, uy, gawa-gawa lang to. Uutuin pa at pipilitin pa yung mga sarili nila na magpautuho, mga kababayan. No? O, eto, nananawagan. Kayo bang mga military, pati pulis, would you still continue to support yung mga, ayan, durugista daw po? Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Rebellion po, sedition po, ang panawagan ng dating Pangulo. Kaso ho, mga kababayan, PNP, mga militar, no? Wala pong makuha suporta eh. Alam niyo po kung bakit nananawagan ang dating Pangulo sa mga militar, sa mga pulis na magtanggal ng suporta? Siguro po iniisip niya, etong mga to, pinagtataasan ko ang sweldo nitong mga ito. No? Susunod sa akin to. Susunod sa akin itong mga ito. No? Pagka ako nanawagan sa kanila ng EDSA, pupunta sila. Ang dating Pangulong Duterte, antok na habang nagsasalita. No? Paulit-ulit. Isog ka ba? Isog ka ba? O, aba, pumunta na sa EDSA. Pumunta na sa Mautog. O, pagod na sa katandaan. Hindi makatigil ho, mga kababayan, ng pag-iimbita sa isog. Meron po bang pumuntang militar at kapulisan? Wala ho. Ano? Dahil naniniwala ako, yung pagtataas ng sweldo ng ating mga kapulisan at ating mga kasundaluhan, hindi po dapat utang na loob sa Pangulo yan, mga bossing. Bakit ho? Buhay nila ang ibinubuwis nila sa kanilang pagseserbisyo. Marapat lang po na mataas ang kanilang sweldo. Di ba? O, sa ibang bansa nga po, pagka nakakasalubong kami dito ng ng mga nagseserbisyo sa bayan, thanks for your service. Di ba? Dapat lang na talagang itaas ang sweldo niyang mga yan. Pero tingin ko, kaya itinaas ng dating Pangulong Duterte yan, kung sakali, mga bossing, na kinailangan niya, no? Yung pa-EDSA, which is eto, madali niyang mahahatak, madali niyang makukuha. Natatandaan niyo ang gusto ni VP Sara na posisyon, Department of National Defense. Hindi napagbigyan. No? Kung sakali na napagbigyan yon, syempre, aanuhin nila yan. Yung tipo bang aarugain yan. No? Pag sigaw ni VP Sara, aklas tayo. Ayaw na namin sa Pangulo. Masasama nila yung mga militar. Pero hindi pa din no? May mga sariling mga utak po at matatalino po ang ating mga kapulisan at ang ating mga kasundaluhan ho, mga bossing. Kaya, eto sila ho ngayon. Ngayon, pumunta tayo sa sinabi ni ni Vice Presidente. November 25 kay Pangulong Duterte, eto naman po sinabi ng Vice Presidente November 26. No?
may nagtanong na reporter, ano po masasabi nyo doon sa panawagan ng inyong tatay na mag-aklas daw po yung mga kasundaluhan, etc., etc., no? At tinawag pa na kagaya niyan, no? Na susuporta pa ba kayo sa presidenteng adik? Sabi ng vice presidente, napanood ko po mismo ito, mga kababayan, I agree with the assumption that he is a drug addict because he continuously refuses to do a drug test. Di addict din pala to, mga kababayan. Naalala nyo po, mga bossing, na si Harry Roque pa ang nagsabi, no? Walang dapat pumilit o magsabi na magpa-drug test ang presidente. Nagpa-drug test ho ba si dating Pangulong Duterte? Hindi naman, di ba? So, ibig sabihin, ganun, dahil ayaw magpa-drug test, which is ang ating Pangulo ho, 2 beses nang nagpa-drug test, mga kababayan, panahon ng eleksyon at pagkatapos ng eleksyon. Paano yun? Di ba? Nakapagpa-drug test na, siguro, nabubisi na, drug test na naman, paulit-ulit na lang. Di ba? Tapos, pagka sinabi nila, o pagka nagpa-drug test ulit ang Pangulo, sasabihin nila, utu, nagpa-utu naman. O kaya pagka, wala din pong magiging wala din pong magiging magandang sagot yung mga DDS. Uy, nagpa-drug test, kakuntsaba niyan yung nag-test sa kanya. Pero ang tanong, mga boss, eto ba, nagpa-drug test nung panahon na hinihiling na magpa-drug test siya? Di ba nag-ano sila nun? Nagpa-press conference si Harry Roque na ngayon po nagtatago dahil ho napasubo. O di ba? Ibig ho bang sabihin, ang dating Pangulong Duterte, addict din. Dahil talagang hindi, hindi po talaga napaano yan. Hindi po talaga hindi po nila pinagbigyan yung sigaw na magpa-drug test siya. Napakadali naman. Oo nga, dating Pangulong Duterte, napakadali naman, di ba? Ba't hindi mo ginawa dati nun? Tulad ko, napakadali naman. Sinabi ko kaagad, gusto niya ng psychiatric test? Hindi, taong bayan. Di ba? Taong bayan ang humihingi nun. No. Bakit to? Kasi hindi na natin maintindihan yung sinasabi ho ng Vice Presidente, yung biglang ipapatapon sa West Philippine Sea, yung bangkay ng dating Pangulo, at kung ano-ano pa ho, mga kababayan. So ngayon, naisip na, ano nangyari sa Vice Presidente? Bakit kung ano-ano na yung sinasabi? Di ba? Sinabi ko kaagad, gusto nyo ng neuropsychiatric test o kung ano pa man yung test na gusto nyo i-take ko. Gusto nyo ulitin ko yung bar exam, etc. At lahat yan gagawin ko, no question. Yung pagpapadrug test sa Pangulo, mga kababayan, napansin nyo po yung cycle nila? Ano? Yung cycle ho nila, naubusan na ho sila ng paninira ho sa ating presidente, bumalik na naman po. Sa mga susunod na araw, mga kababayan, huwag kayong magugulat. Si Maharlika magsasalita. Nako, eto na po ang pulburon video na naman. Di ba? Paikot-ikot lang sila no? Hanggat hindi po naaagaw ang pwesto ng ating presidente, hindi ho titigil ang mga ito, mga kababayan. Ang gulo nila, no? Sabi ni Annabel Yen, nakakaawa lang itong mag-amang Duterte. Correct. Wala Tanggi sila ng tanggi. Ang dating Pangulong Duterte magsasabi, sabi ko nga kay Inday, tigilan na yan pagka-vice presidente. I don't think so. Na totoong sinasabi ng dating Pangulong Duterte yun. Na gusto talaga nilang mangyari yun. Di ba ho, mga kababayan? Kaya nga siya ang tumakbo sa Davao dahil alam niya lalamunin ng buo ho si Baste Duterte ni Carlo Nograles, mga bossing. Meron pa naman si Baste, mga kababayan. Diba meron pa yun na termino, pwede pa siyang tumakbo ulit sa pagka-mayor? Biruin mo naman, pagtapatin mo Baste at saka yung Nograles
no, na mambabatas versus mambubutas. Oh, ano mangyayari doon? Malamang sa malamang mapunta ang Davao, no, doon kay Nograles. Hindi pumayag ang dating pa. Ako ang tatakbo diyan, baste vice mayor ka lang. Para kung sakali na ako ay manalo at ako ay mawala na sa mundong ibabaw, ikaw ulit ang mayor. Di ba? Yung mga ganyang style ho, mga kababayan. Kaya hindi ako naniniwala sa kanila. Ayaw na namin maglingkod. Ayaw na namin magserbisyo, no? Pinapatigil ko na nga si VP Sara eh. Panis na ho yan, mga kababayan. Ang totoo, hindi po sila makakasurvive ng walang posisyon ho, mga bossing. Sabi ni Marjorie Christine Quezon, PBBM lang. Di ba? Sabi ni Pinoy Panadero, yan mga Duterte lang naman talaga ang sumira sa kanilang sariling legacy. Nakakaawa sila. Correct. Ano ho? Dapat makuha na sila ng ICC para tumahimik na ang Pilipinas. Para less na din ang natin, no? Kumbaga less na din yung problema ng Pilipinas. Sabi ni Don Stevie, ba't ganyan ang mukha ni Digong sa picture mo, Mark? Ewan ko po. Nakuha lang naman po natin yan, mga kababayan sa Ambayan, sa Impact o PH 2019. Sila po yung nag-upload ng picture. Kinakapa ni Digong ang mukha. Nabungo na kasi ayaw tumigil sa kakapentanil. Politika, maruming politika. Puhunan ng mga Duterte.